May naitatala ng mga batang HIV positive sa Quezon City. Kada buwan, daan-daan din ang nagkakaroon ng sakit na ito sa lungsod. Kaya ang LGU namimigay na ng gamot na PrEP o Pre-Exposure Prophylaxis pangontra sa HIV. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Nananatiling mataas ang kaso ng HIV sa Quezon City. Sa datos ng lokal na pamahalaan, umaabot sa halos 900 ang nagpopositibo sa sakit na ito kada buwan. Katumbas yan ng 2 hanggang 3 kaso kada araw. Ang nakakabahala, dumadami ang mga 15 to 24 years old na nagkakaroon ng HIV na kapag napabayaan ay nagiging sexually transmitted disease. Ang usual nakikita natin yung 21 to 34 years old. No? So ngayon nakita natin yung younger age group. Nakita natin na less than 17 years old na diagnose na with HIV. No? Dahil dito, itinutulak ng QC ang isang bagong ordinansa na magtatatag ng Comprehensive Pre-Exposure Prophylaxis o PrEP program para sa HIV prevention ng kabataan at high-risk population. Ang PrEP o Pre-Exposure Prophylaxis ay isang gamot na iniinom upang pigilan ang virus na kumapit sa CD4 cells ng katawan, kaya't naiiwasan ang impeksyon. Because of new discovery, merong isang gamot na pwedeng mag-stop ng transmission. Pwede niyang maiwasan yung pagkakahawa ng HIV. Pero hamon daw sa LGU ang mga wala pa sa hustong gulang na natatakot magpasuri at magpagamot. So doon tayo nagkakaroon ng problema. No? Hindi nagtutuloy yung mga kabataan dahil natatakot sila malaman ng kanilang mga magulang. Sa kasalukuyan, libre ang PrEP at maaaring makakuha sa mga social hygiene clinics, sundown clinics, at mga partner community-based organization ng lungsod. Nakatakdang ilunsad sa mga susunod na buwan ng online PrEP Access o PrEP Express na ikokonekta sa kasalukuyang self-test program ng Quezon City. Paalala ng mga otoridad para maiwasan ang HIV, pinakamahalaga ay sariling proteksyon at maagang pagpapasuri. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Pa natin ang programa ng Quezon City kontra HIV kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, sino ba ang priority na mabigyan ng PrEP? Pops J, ayon dun kay Doc Rolly na nating nakausap, no? From 15 years old pwede nang magpa-consult yung isang individual, no, para nga mabigyan itong PrEP nito. Pero Pops J, bago yan, no, kailangan mo na mag-test muna kung positive or negative na ba sa HIV itong individual na magpapatest nga ito, kasi kailangan munang negative siya bago siya payagan, dahil pag nag-positive siya, Pops J, ibang gamutan na yung ibibigay sa kanya at hindi na itong PrEP na ipamamigay, Pops J. Okay, Ivan, sabi ng LGU, hamon yung pagpapagamot sa mga kabataan dahil natatakot. Ano? Paano ba ang pag-inom nitong PrEP? Pops J, itong PrEP kasi, unang-una kailangan mo muna ng verification na wala kang HIV, no, na negative ka dito. Ayon kay Doc Rolly, Pops J, mayroong 2 ways daw, no. Okay. Yung isa, everyday mo siya iinom. Oo, oral. No. Pangalawa naman, Pops J, a day before, the day itself, and 2 days after nung pakikipag-sex. No, Pops J, yun yung method. Pero bago daw yan inumin, syempre, kailangan mo na magpa-consult kung pwede ka ba nito, dahil Pops J, meron silang qualifications, dahil baka yung ibang individual meron ng may sakit or meron ng liver problems, no, Pops J. Isa yan doon sa tinitignan nila bago nga bigyan netong PrEP, Pops J. Ivan, paano rin makakuha ng libreng gamot? Mga libreng ganito? Pops J, meron yung mga clinics, Oo. no, na partners ang local, ang LGU ng Quezon City, no. So pwede silang pumunta doon. Meron pa nga online registration, Pops J, na pwedeng puntahan online na pag doon mag-fill up ng form, syempre consultation. Then yun, Pops J, bibigyan naman daw yan. Libre naman yan daw, Pops J, no. Pati yung pagpapatest ng HIV, libre din naman daw yan. Yung iba lang talaga medyo natatakot lang daw kasi when it comes to this type of test, kasi yung iba hindi pa ready malaman. Oo. Yung ganitong Sa level ba ng barangay health center yan, Ivan, pwede ka na mag-avail yan? Pops J, yan yung isa doon sa gusto nilang ipasok dito sa bagong ordinansa. Grassroots dapat sa barangay, ano? Tama ka dyan, Pops J. Oo. Dahil daw before, ang education lang daw kasi talaga yung panlaban before. Education, condoms, other contraceptive, no, Pops J. Pero ngayon, dito nga sa bagong ordinansa,
kahit yung mga grassroots levels bibigyan na nung ganitong mandato na baka pwede din silang bigyan nung Oo. PrEP para nga bumaba yung kaso na ito, Paps. Ivan, sa ngayon ba, paano kinukumbinse ng QC-LGU ang mga residente nila para magpa-test at malaman kung may HIV sila? May stigma pa rin ba? Tama ka din, Oo, Paps J, no? oo. May stigma pa rin naman Oo, kasi. oo. Pero ayon sa QCLGU, non-judgmental naman. Oo. No, hindi dapat ginajudge yung mga ganitong Oo. ganitong type of diseases. No, pero according to them, Paps J, pag pumunta ka naman doon sa kanilang testing center, for sure 100% confidential at pwede ka rin, Paps J, magpa-schedule no online, no, kung meron din sila mga self testing kits actually, Paps J. So pwede ka mag-test sarili mo sa bahay. Then pag nag-positive ka doon, kailangan pa ng confirmatory test para lang make sure na nag-positive ka or negative ka, baka kasi false positive. Then pwede ka na nabigyan ng gamot na libre rin, Paps J. Ayun, Ivan, maliban sa PrEP, ano ang payo ng mga eksperto upang maiwasan ang pagkalat ng HIV? Paps J, pinaka-importante na talaga is practice safe sex. No, yun yung isa doon sa kanilang talagang pinapaintindi. No, wala naman daw masama dito, basta protected ka, protected din yung partner mo, and syempre, Paps J, yung regular testing, no, ng ganito, no, regular testing. So para daw malaman na hindi ka nagkakaroon ng ganitong disease, plus hindi ka rin namimigay ng ganitong type of disease, Paps J. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.